Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa unang biyernes na ito ng Marso, ay idalangin po natin ang ating mga personal na kahilingan at nawa ipagkaloob sa atin ng Diyos ang tunay na pagsunod sa Kanyang mga yapak. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ko'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kaming maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakungkusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat na nagawa niyang kasalanan, at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay nagpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo.
mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod at sa nagawa niyang kasalanan, noong siya ay nabubuhay, siya ay hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo'y matakot. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas nila sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay inuutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sinedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasapoy sa impyerno. Kaya nga kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob ka sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsasalaban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon pa, bago kaniya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kaniya sa hukom, at magbibigay naman siya sa iyo sa tanod. May bibigay ka naman sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon
hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Padre. Siguro po, tayo po lahat ayaw natin ng plastic. Ano po, kasi ang plastic po ay masama sa environment. Pero literal, ay ayaw po natin ng plastic na kasama. Dahil kapag po meron sa isang grupo na plastic, para bang iniisip natin na merong nakatingin o merong nagbibigay ng komentong negatibo. Dahil nga po hindi natin alam sa kanyang paningin o sa paningin natin, siya ay mabuti. Pero kapag po nakatalikod na tayo, ay sila yung nagsasabi ng mga hindi magagandang ugali. Kaya nga po napakahirap po ng pakitang tao lamang sa harap natin ay mabuti, yun pala ay hindi gumagawa ng mabuti. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, sa Ebanghelyong ating napakinggan, tila po isang paalala ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa pagsunod. Kaya nga sabi po niya sa pagbasa, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil po mga minamahal na kaibigan, kung atin pong mababasa sa mga ilang parte ng Ebanghelyo, binibigyan din ng ating Panginoong Hesukristo kung ano ba ang tamang pagsunod. Hindi dapat ito pakitang tao lamang. Bagkus ang pagsunod ay dapat pinapakita at isinasabuhay ng tao. Kaya nga po itong mga eksperto po sa banal na kasulatan, eskriba at pariseyo, dahil alam nila ang batas. They know how to interpret the law. Kaya nga po, kaya nilang magic-magikin ang batas noong unang panahon. Gumagawa ng mabuti, nangangaral ng mabuti, ngunit sila ang hindi gumagawa at sumusunod ng batas. Kaya nga mga minamahal na kapatid, sa panahon ng Kwaresma, ay iniimbitahan tayo kung paano ba tayo sumusunod sa panawagan ng Diyos o sa mga batas na itinakda ng Diyos. Ito ba ay pakitang tao lamang dahil gusto nating may i-please na tao o gusto nating i-please ang Diyos? O tayo sumusunod sa panawagan ng Diyos sa kabanalan dahil nais natin na makita ang tunay na pag-ibig na dulot ng ating Panginoon? Kaya nga po siguro itanong po natin sa ating mga sarili na ngayon tayo ay nasa panahon ng Kwaresma. Isang pagkakataon upang pagnilayan, pagdasalan ang tunay na pagsunod natin sa Diyos. Sana hindi po tayo umabot sa point na kaya tayo sumisimba, kaya tayo sumusunod sa Diyos dahil ito isang pakitang tao lamang o isang obligasyon natin. Sana tayo sumusunod sa Diyos dahil mahal natin ang ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay ng mga batas. Sumusunod tayo sa batas dahil alam natin ito ay ikabubuti natin. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, sana wag po tayong pakitang tao lamang. Sana wag po tayong plastic sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo kagaya ng binabanggit niya sa mga pariseyo at skriba. Kaya po manalangin po tayo sa Diyos na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng tunay na pag-ibig, tunay na pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Magsitayo na po ang lahat. Labis ang pagbigo at pagkamuhi ng namamagitan sa mga tao, labis sa pagtalatalo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos sa pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom ng mga tagapagkasundo ng sambayanan sa bawat tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan
naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magtamo ng kagalingan ng Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, tulungan mo kami makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ng isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa may mga hawak na love offering o anumang pang-alay, maaari na po kayong humanay sa gitna. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahay natin na kilugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay
na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapabigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat ni ko'y aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ng iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkamkamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan, dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Melry naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang magpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa ating second collection, panatilihin po natin itong suportahan. Ito po ay para sa Anawim, para po sa mga higit na nangangailangan nating tulungan. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon, kami naway lagi makasalo mo sa habag na panahon. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Sabay-sabay po, Ama naming mapagmahal, Pasalamat kami para sa iyong anak, ang aming Panginoong Kristo. Nakipanayam siya sa amin at tinakay kami mula sa dilim ng kasalanan tungo sa liwanag ng kaligtasan. Igupo niya ang naglalayo sa amin sa isa't isa. Pinagkaisa niya kami sa kanyang pagiging masunurin sa iyo, nang kanyang ialay sa krus ang kanyang buhay para sa amin. Nagpapasalamat din kami para sa kaloob mong Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa amin at nagtuturo sa amin ng daan para maging simbahan at para sa mga bunga ng sinudo tungkol sa synodality na nagbukas sa amin sa tunay na pagbubuklod, aktibong pakikisangkot at pinasiglang pagmimisyon. Maraming salamat. Idinadalangin namin gawin mong matagumpay ang pagtitipong sinodal ng kontinenteng Asya. Patuloy nawang mapag-alab sa amin ng iyong Espiritu, ang iyong pagmamahal para sa lahat ng tao at lipi. Manatili nawang bukas ang aming mga puso at mga mata, upang sundan ang daan ng iyong anak na si Jesus, na nagturo sa aming maglakbay na magkakakbay bilang magkakapatid, maging kanyang katawan, kanyang simbahan, sa pamamagitan din niya, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa iyong nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling namin na basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kailang karawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang makaibang bansa at sa ilalim sa pagsusuli. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makulog ang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanapbuhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at hikain upang mga ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin
upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos natin mali na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos.